Kung sinusubaybayan mo ang magical run ni Alex Ayala ngayong summer, alam mo kung gaano kalaki ang naabot niya. Mula sa historic Wimbledon run, hanggang sa unang WTA singles title niya sa Washington. At ngayon, patuloy siyang pinag-uusapan sa buong tennis world. Pero sa Cincinnati, dumating ang isang matinding reality check. Hindi si Aryna Sabalenka, hindi si Coco Gauff, kundi si Amanda Anisimova, world number 10. At sa round of 32, natapos ang Cincinnati campaign ni Alex. Pero ito ang pinakaimportanteng bahagi. Hindi ibig sabihin ng pagkatalo na bumagsak ang kanyang momentum. Dahil ang tanong ngayon ay hindi, bakit natalo si Alex? Ang mas mahalagang tanong, ano ang matututunan niya mula rito? At dito nagiging interesting ang kwento ni Maria Sharapova, isang 5-time Grand Slam champion at childhood idol mismo ni Alex Ayala. Balikan natin ang buong kwento, kasi para maintindihan kung bakit mahalaga ang Cincinnati exit ni Alex, kailangan muna nating tingnan kung ano ang nangyari bago siya dumating sa tournament. Matapos ang Wimbledon, nagpatuloy ang momentum ni Alex. At sa Washington, gumawa siya ng history, pero hindi yun basta ordinaryong title run. Sa Washington Open, tinalo niya si Jessica Pegula sa final at naging first player from the Philippines to win a WTA Tour level singles title. Sa final, natalo siya sa unang set 4-6, pero bumawi siya 6-4 at sa deciding set 6-0. Isang comeback na nagpatunay kung gaano kalakas ang kanyang mental toughness. Reuters. Kaya naman, pagdating sa Cincinnati, hindi na siya tinitingnan bilang ordinaryong rising player. May expectations na, may pressure na. At higit sa lahat, may momentum na kailangan niyang panatilihin. Ngayon, tingnan natin ang unang laban niya sa Cincinnati, pero hindi naging madali ang simula. Nakaharap niya si Elena Gabriela Rusa, at habang naglalaban sila, malinaw na nangibabaw si Alex. Kinuha niya ang unang set, 6-1. At sa second set, nangunguna siya ng 3-0 nang mag-retire si Rus dahil sa injury. Kinumpirma mismo ng WTA ang resulta. Ayala defeated Rus 6-1, 3-0, retired. Women's Tennis Association. At dahil dito, sumulong si Alex sa round of 32. At dito nagsisimula ang unang lesson. Pero hindi lahat ng tournament ay magtatapos sa panalo. Kahit gaano ka-confident, kahit gaano kakalakas, kahit gaano kalaki ang momentum mo, kaya naman, ang tunay na sukatan ng isang athlete ay hindi lang kung gaano karami ang kanyang panalo, kundi kung paano siya tumutugon kapag dumating ang pagkatalo. At dumating iyon kay Alex sa round of 32. Sa kabilang side ng court, si Amanda Anisimova, American star, world number 10, at isang player na may sariling momentum. At hindi agad nagpatalo si Alex. Sa first set, siya ang nanalo, 6-4. At doon mukhang posible siyang magpatuloy ang kanyang Cincinnati run. Pero nagbago ang takbo ng laban. Sa second set, si Anisimova ang bumawi, 6-4. At sa deciding set, mas lalo niyang nakontrol ang match, 6-2. Final score, Amanda Anisimova defeats Alex Ayala 4-6, 6-4, 6-2. At doon nagtapos ang Cincinnati campaign ni Alex. At ito ang pangalawang lesson, adjustment. Dahil sa tennis, hindi sapat na maganda ang iyong unang set. Hindi sapat na gumagana ang game plan mo sa simula dahil ang kalaban mo ay nag-a-adjust din. At yun ang challenge sa highest level. Kapag gumana ang forehand mo, maghahanap ang kalaban ng paraan para i-neutralize iyon. Kapag aggressive ang return mo, babaguhin nila ang serve. Kapag nasa baseline ka, hahanapan ka nila ng ibang angle. At kapag naramdaman mong nagbabago ang momentum, kailangan mong makapag-adjust bago pa tuluyang makawala ang match. At iyon ang education na makukuha ni Alex mula sa laban-laban kay Anisimova. Hindi ito kailangang tingnan bilang failure. Dahil ang isang 3-set match laban sa isang top 10 player ay isang napakahalagang learning experience.
Kaya sa susunod na mapunta siya sa ganitong sitwasyon, mas alam na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Mas alam na niya kung gaano kabilis maaring magbago ang momentum. At mas alam na niya kung gaano kahalaga ang second set adjustments. At ngayon, ang pinakamalaking lesson sa lahat, expectation. Dahil iba na ang sitwasyon ni Alex ngayon. Noong 2025, isa siyang promising young player. Ngayon, isa na siyang WTA title holder. Isang player na nakagawa ng historic Wimbledon run. At isang atleta na tinalo na ang maraming top 10 opponents. Sa Washington pa lamang. Nakagawa na siya ng history bilang unang player mula sa Pilipinas na manalo ng WTA Tour Level Singles title. Kaya naman, natural lang na tumaas ang expectations. Mas maraming fans, mas maraming media, mas maraming cameras, mas maraming taong naghihintay sa susunod na panalo. Pero doon nagiging delikado ang pressure dahil ang pinakamahirap na bahagi ng success ay ang pag-adjust sa bagong expectation. Kapag nasanay ang lahat na manalo ka, bawat pagkatalo ay nagmumukhang mas malaki kaysa dapat. Pero hindi yun ang tamang perspective. Kaya dapat matutunan ni Alex na ang pagkatalo ay bahagi pa rin ng proseso. Hindi niya kailangang manalo sa bawat tournament. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya bawat linggo. Ang kailangan niya ay patuloy na mag-improve. At dito pumapasok ang isang napaka-interesting na bahagi ng story. Maria Sharapova. Hindi dahil may verified na statement siya tungkol sa Anisimova match. Wala tayong dapat imbentuhing quote, kundi dahil ang connection nila ay totoong matagal na. Si Sharapova ay isa sa mga childhood idols ni Alex. Sa isang interview, sinabi mismo ni Yala na si Sharapova ang isa sa kanyang absolute favorites habang lumalaki siya. At mas maganda pa rito, nang magkaroon ng breakthrough si Alex sa Wimbledon, isa si Sharapova sa mga tennis figures na nagbigay ng recognition sa kanya. Isipin mo yun. Isang batang babae na dati ay nanonood lamang kay Sharapova. Ngayon ay nakikita na ng mismong tennis legend. Kaya ang tunay na lesson mula sa Sharapova connection ay hindi isang fake quote, hindi isang dramatic na Maria said this about Alex. Mas simple at mas powerful. Na ang mga idol natin noon, pwedeng maging mga taong makakakita rin sa atin balang araw. Ngayon, tingnan natin ang mas malaking kwento. Pero kung titingnan mo ang Cincinnati result ng hiwalay, madali mong masasabing, natanggal si Alex. Tapos na. Pero kung titingnan mo ang buong summer, ibang kwento. Wimbledon, Washington, Cincinnati. Tatlong magkakasunod na chapter na nagpapakita kung gaano kabilis lumaki ang level ni Alex. At tandaan, ang WTA mismo ay naglilista kay Ella bilang 21 years old, habang ang Cincinnati result niya ay nagtapos sa round of 32. At ngayon, ang tanong, ano ang susunod? Hindi na kailangan ni Alex na patunayan na kaya niyang makipagsabayan. Nagawa na niya iyon. Ang challenge ngayon ay consistency. Kailangan niyang dalhin ang experience na nakuha niya sa Washington, ang confidence mula sa Wimbledon, at ang lessons mula sa Cincinnati. Dahil pagkatapos ng hard court swing, darating ang US Open at doon muling susubukan ang kanyang mental at physical toughness. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. 21 years old, isang WTA title, isang historic Wimbledon run, isang Cincinnati exit, at isang 3-set battle laban sa world number 10. Hindi ito katapusan. Ito ay education. Dahil bawat tournament, may lesson. Bawat panalo, may confidence. Bawat pagkatalo, may adjustment. At bawat adjustment ay naglalapit sa iyo sa player na gusto mong maging. At kung ikaw ay isang Filipino fan na nasaktan sa pagkatalo ni Alex, normal lang yon. Dahil nakita mo ang kanyang momentum, nakita mo ang Washington title, nakita mo ang Wimbledon run. At syempre, gusto mong magpatuloy yon. Pero hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Hindi kailangang manalo si Alex sa bawat laban para maging proud tayo sa kanya. Hindi nabura ng isang Cincinnati loss ang lahat ng nagawa niya. Hindi nabura ng isang scoreline ang kanyang history.
at lalong hindi nito binabago ang potential niya. Ang pinaka hindi karaniwang anggulo. Hindi ito kwento ng isang superstar na biglang bumagsak. Ito ay kwento ng isang 21-year-old Filipino athlete na mabilis na pumasok sa bagong level ng expectations. At ngayon ay kailangang matutunan kung paano gawing long-term success ang kanyang breakthrough. Ang Washington title ang nagpakita na kaya niyang manalo. Ang Wimbledon run ang nagpakita na kaya niyang makipagsabayan sa elite. At ang Cincinnati loss ang nagbigay sa kanya ng bagong lesson. Isang WTA title, isang historic Wimbledon campaign, at isang Cincinnati exit laban kay Amanda Anisimova. For 6-6-4, 6-2. Masakit. Pero hindi ito ang ending. Dahil ang pinakamagandang bahagi ng isang young athlete ay hindi pa natin nakikita. At marahil iyon ang tunay na lesson dito. Hindi mo kailangang maging perfect para maging champion. Kailangan mong matutong mag-adjust. Matutong tumanggap ng pressure. Matutong humawak ng expectations. At higit sa lahat, matutong bumalik. Si Alex Ayala ay 21 pa lamang. At ang kanyang story ay malayo pa sa pagtatapos. Women's Tennis Association. At kung may isang bagay na dapat nating tandaan, ang Cincinnati ay hindi isang hakbang paatras. Isa itong hakbang sa pagkatuto. Dahil ang tunay na champion, hindi iyong laging nananalo, kundi iyong patuloy na bumabalik. Mas matalino, mas matatag, at mas handa. At baka sa susunod na makita natin si Alex Ayala sa isang malaking court, hindi na siya basta naghahanap ng panalo. Handa na siyang kunin iyon.